Late upload na naman nga ako dahil itong video na ito ay kaganapan pa nung nakaraang linggo. Habang nag-iintindi nga sa sarili niya yung isa dahil meron nga kaming lakad ay nag-imis-imis na nga din muna ako dito bago kami umalis. Anyways, inimis ko na nga din muna yung mga damit nga niya dito at hindi ko nga rin niya magawang labhan at baka nga kami biglang umuwi. Pasensya niyo na nga yung mga tilao ko nga na manok dito dahil wala naman akong choice dahil wala naman akong ibang lugar na pag-voice overan dito. Wala na rin kasi akong gaano nga upload ng long video mga Marcis kaya naman ako yung nagtiis na nga lang kahit maingay na nga yung mga manok sa paligid ko. Fast forward at nandito na nga rin kami sa Manila Med at meron nga siyang kakausapin na doktor. Anyways, meron nga din siyang appointment dun nga sa doktor na aming pupuntahan at kukunin na nga din niya yung result nga sa kanyang lab test. Medyo maraming ang test ang ginawa nga sa kanya dyan para nga malaman ko ano nga yung nangyari sa kanyang leeg. Buti na nga lang din at medyo malapit nga lang yung tinutuluyan naming hotel dito nga sa may Manila Med kaya naman hindi nga kami mahihirapang bumiyahe at hindi nga mahal ang pamasahe. Fast forward, bandang gabi naman mga Marcis nga kami ngayon nagpahinga nga lang at nag-request pa nga siya sa akin na masahihin ko naman daw siya. Pero syempre medyo dahan-dahan nga lang yung pagmamasahe dyan baka nga mapwersa nga yung kanyang leeg. Gusto lang daw talaga niya na ma-relax nga lang yung kanyang katawan. Sa sobrang dami din talaga ng trabaho sa barko ay kailangan din naman talaga nilang ma-relax. Pero ngayon nga hindi na nga rin namin alam kung siya nga ay makakabalik pa nga sa pagtatrabaho. At baka mas piliin na nga rin niya ang mag-stay nga dito para yung mga bata nga ay nakakasama niya. Medyo nabawasan na nga din yung pag-aalala ko mga Marcis dahil kasama ko na nga siya at nakikita ko na nga rin yung kanyang kalagayan. Dahil napakahirap talaga kapag malayo ka nga sa pamilya at kapag nagkakasakit ay hindi mo man lang maalagaan. Karanasan ko kasi mga Marcis nung minsan nga nagkasakit ako na inabot nga ako ng 1 linggo. Meron naman ako mga kasama nga dito sa bahay pero syempre iba pa rin nga yung alaga ng mismong asawa mo. Kaya napakahirap din talaga nga ng sitwasyon kapag ka nagkakasakit ka lalong-lalo na kapag nasa malayong lugar ka. Iba-iba kasi ang pakiramdam mga Marcis kapag ka tayo ngayon nagkakasakit at kasama nga natin ang ating mga pamilya. Tipong hindi ka maiiya na makisuyo kapag meron kang mga kailangan. Komportable ka makakakilos, makakapagpahinga at makakakain. At higit nga sa lahat ay makakaiwas ka nga rin sa napakaraming isipin. So anyway, saka na namin sa inyo i-reveal nga ang lahat ng mga kaganapan kapag na-finalize na nga lahat ang kanyang mga result. Kaya hindi kami makapag-update nga sa inyo ngayon dahil baka pati kayo ay may stress din. Charis. Pero ang kagandahan lang talaga mga Marcis ngayon ay hindi na nga siya kailangan pang operahan. Anyways, meron pa nga kaming hinihintay na result nga sa kanyang lab test kaya naman hindi pa rin nga kami makakauwi. Kailangan daw kasi tapusin nga muna yung lahat ng mga test nga sa kanya bago nga daw siya pauwiin. Ang plano pa nga namin ay mauuna na nga sana akong umuwi kung medyo matatagalan pa nga siya dyan. Pero ayaw ko naman nga umuwi mag-isa dahil ang hinihintay nga ng mga bata ay siya. Anyways, eto nga pala pag-stay nga namin sa hotel ay libre nga po pala yan ng opisina nila. Kaya naman pagkain nga lang yung gastos namin dyang dalawa. Kaso nga lang ay kapag dito ka talaga nag-stay nga sa Maynila ay siguradong butas ang iyong bulsa. At halos lahat nga nang nandito ay puro bili at hindi nga kagaya na sa probinsya na magtanim ka lang ng gulay ay may maaani ka at makakain. Dito pa naman sa Maynila ay kapag wala ka nga mapagtaniman ay siguradong mapapabili ka na lang. Kaya naman kami sa karinderya na nga lang din kumakain para makatipid man lang. Ang araw pa nga lang ako nasa Maynila ay hinahanap-hanap po na rin talaga ang mga gulay. At sa punto nga na ito ay medyo masakit na nga rin yung aking pulso pero tiniis ko na lang dahil ito ang gusto. At yun lang po muna for today's video. Thank you for watching. God bless.